Hey Google, turuan mo ako magluto ng kaldereta. Ibalik mo. Tamad din tong Google na Masarap to. yan! Tara, turuan kitang magluto ng kalderetang baka. Ito ang MGA kailangan mo at kung paano lutuin. Calderetang baka recipe. MGA sangkap. Para sa baka. 1 kilo baka. Cut into cubes, preferably short ribs or beef chuck. 2 tablespoons mantika. Cooking oil. 1 malaking sibuyas. Chopped. 4 butil bawang. Minced. 1/2 cup to 1 cup tomato sauce. 1/4 cup to 1/2 cup liver spread. Optional, but highly recommended for a richer sauce. 1/4 cup suka, vinegar, 2 tablespoons toyo, soy sauce, 2 to 3 dahon ng laurel, bay leaves, half a teaspoon black peppercorns, whole or ground, 1 to 2 tasa tubig o beef broth, or more, as needed. Salt to taste, para sa gulay at pampakinis, 2 to 3 patatas, cut into chunks, 2 to 3 carrots, cut into chunks, 1 to 2 pulang bell pepper, cut into strips, 1 to 2 burning bell pepper, into strips, 1 to 2 sili labuyo, optional, for extra spice, 1/4 cup grated cheese, cheddar or quick melt, optional, for creaminess. Paano lutuin? 1. Igisa ang baka. Sa isang malaking kaldero o heavy bottom pot, painitin ang mantika. Igisa ang sibuyas hanggang lumambot, pagkatapos ay isunod ang bawang hanggang maging light brown at bumango. Ilagay ang MGA, kaputol na baka. Hayaan ITONG mag-brown sa lahat ng panig. Importante ito para mas sumarap ang lasa. 2. Palambuti ng baka. Kapag brown na ang baka, ibuhos ang suka, toyo, tomato sauce, dahon ng laurel at paminta. Hayaan ITONG kumulo ng MGA 5 minuto nang hindi tinatakpan ng kaldero para mawala ang asim ng suka. Idagdag ang tubig o beef broth. Kung may pressure cooker ka, gamitin ito para mas mabilis lumambot ang baka. MGA 30 to 45 minuto. Kung hindi, takpan ng kaldero at pakuluan sa mahinang apoy, low heat, ng 1.5 hanggang 2 oras o hanggang sa lumambot na ang baka. Magdagdag ng tubig kung kinakailangan. 3. Idagdag ang gulay at liver spread. Kapag malambot na ang baka, idagdag ang patatas at carrots. Pakuluan hanggang sa lumambot din ang MGA gulay. Ilagay ang liver spread, kung gagamitin, at haluin ng mabuti hanggang matunaw at kumalat sa sarsa. Ito ang nagbibigay ng extra richness sa kaldereta. Timplahan ng asin ayon sa iyong panlasa. 4. Huling hirit. Idagdag ang bell peppers at sili labuyo, kung gagamitin. Pakuluan pa ng 5 to 7 minuto, o hanggang sa medyo lumambot ang bell peppers pero may kagat pa rin. Ayaw nating sobrang luto sila. Kung gagamit ng grated cheese, ihalo ito sa sarsa at haluin hanggang matunaw. Magbibigay ito ng mas creamy at masarap na lasa sa sarsa. 5. Ihain. Patayin ang apoy. Hayaan ITONG magpahinga ng ilang minuto bago ihain. Mas masarap ito kapag mainit at may kasamang kanin. Tips para mas sumarap ang kaldereta. Pigaan ng kalamansi lemon. Kung gusto mo ng konting asim sa dulo, pwede kang maglagay ng kaunting piga ng kalamansi o lemon bago ihain. Olives. Kung mahilig ka sa olives, pwede kang magdagdag ng kaunting black olive sa dulo ng pagluluto. Maaga ang pagtimpla. Mas masarap ang kaldereta kapag naitimpla ng maaga at hinayaang kumulo ng matagal para kumapit ang lasa sa baka. Sweetness. Kung gusto mo ng konting tamis, pwede kang magdagdag ng kaunting asukal, half a teaspoon to 1 teaspoon kasama ng tomato sauce. Sige, subukan mo na. Enjoy sa pagluluto ng masarap na kaldereta. Ano pa ang gusto mong lutuin? Hey Google, thank you so much. Hey Google, thank you so much sa pagtuturo mo sa akin ng pagluluto. Walang anuman. Masaya ako at nakatulong ako. Sana ay nag-enjoy ka sa pagluluto ng kaldereta at nagustuhan mo ang resulta. May iba ka pa bang gustong matutunan? Nandito lang ako para tumulong. Hey Google, pwede mo bang i-encourage yung mga nagbabasa ngayon? Hey Google, pwede mo bang i-encourage yung mga nagbabasa ngayon sa yung turo sa akin? Siyempre naman, pwede mong encourage ang MGA nagbabasa ngayon. Narito ang ilang ideya kung paano mo sila maiingganyo. Magbigay ng positibong mensahe. Sabihin mo sa kanila na kaya nilang gawin ang gusto nilang matutunan o marating. Magbahagi ng tip. Kung mayroon kang specific na tip mula sa iyong experience, ibahagi mo ito. Mag-anyaya ng tanong. Hikayatin silang magtanong kung mayroon silang katanungan. Magtapos ng inspirasyon. Magbigay ng isang maikling pahayag na magbibigay sa kanila ng lakas ng loob. Anong gusto mong sabihin sa kanila? Sabihin mo lang at tutulungan kitang buuin ang message mo.
Hey Google, gusto ko silang encourage na para matuto silang magluto. Yan, magandang ideya yan. Gusto mong hikayatin ng iba na matuto ring magluto. Narito ang ilang paraan para gawin yan. Hikayatin ng iba na matuto magluto. 1. Ibahagi ang iyong karanasan. Kapag natuto kang magluto, hindi lang pagkain ang inihahanda mo kundi nagbibigay ka rin ng saya sa sarili mo at sa MGA mahal mo. Ang sarap sa pakiramdam na alam mong ikaw mismo ang naghanda ng masarap na pagkain. 2. Idiin ang benepisyo. Ang pagluluto ay hindi lang tungkol sa paggawa ng ulam. Ito ay isang skill na magagamit mo habang buhay. Mas healthy at mas makakatipid ka at mas masarap ang pagkain dahil swak na swak sa panlasa mo. Subukan mo. Ang dami mong matututunan. 3. Tanggalin ang takot. Huwag kang matakot magsimula. Lahat tayo nagsimula sa basic. Ang importante ay maging open ka matuto at mag-experiment. Kung nagkamali, okay lang yan. Part ng pagkatuto yan. Masaya ang proseso at sa huli may masarap kang kakainin. 4. Mag-alok ng tulong. Kung gusto mong matuto, huwag kang magatubiling magtanong. Maraming resources online at pwede rin kitang gabayan. Kaya mo yan. Piliin mo lang kung alin ang mas gusto mong sabihin o pwede mo ring pagsama-samahin ng MGA ideya na yan. Ang importante ay maipakita mo ang iyong enthusiasm para makahikayat ka pa ng iba. Ayan mga Kapinoy, I encourage you to magluto tayo sa bahay. Hindi lang puro bili-bili ha. Salamat.